Alam mo ba? Hindi na bago sa kaalaman ng karamihan kung gaano kayaman ang mga bansa sa Middle East, lalo na ang mga bansang kabilang sa Gulf region dahil sa kanilang malalaking oil reserves. Pero nagtataka rin ba kayo kung bakit sila mayroong mayamang supply ng langis kumpara sa ibang bansa? Mayaman sa langis ang disyerto ng Middle East dahil sa kombinasyon ng mga geological conditions na naganap milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ang rehiyon kasi na ngayon ay disyerto ay dating mababaw at mainit na dagat na tinatawag na Tethys Ocean. Dahil sa init at sustansya mula sa mga ilog, namuhay rito ang napakaraming microscopic marine life tulad ng plankton at algae. Nang mamatay ang mga organismong ito, naipon sila sa ilalim ng dagat at natabunan ng mga sediments gaya ng silt at buhangin. Sa paglipas ng panahon, ang matinding init at pressure sa ilalim ng lupa ang nagpabago sa mga organic matter na ito para maging krudo at natural gas. Dagdag pa riyan, ang rehiyon ay may makakapal na layer ng porous limestone at sandstone na nagsisilbing parang sponge na nag-iimbak ng langis. May mga layer din ng hindi tumatagos na bato o impermeable rocks tulad ng asin at shale na nagsilbing takip o trap na pumigil sa langis na umakyat o tumakas kaya nanatili itong nakaimbak sa ilalim ng lupa sa loob ng mahabang panahon. Kung ikukumpara naman sa ibang mga lugar na madalas yanigin ng malalakas na lindol o tectonic shifts, ang Arabian Peninsula ay may matatag na geology na nakatulong sa pagpapanatili ng mga oil deposits nang hindi nasisira o nawawala. Bago pa man matuklasan ang langis, ang ekonomiya ng mga bansa sa Middle East ay nakadepende lang sa pagsasaka, pagpapastol at pangunguha ng perlas. Ang unang malaking deposito ng langis ay natuklasan ng British Company sa Persia o Iran sa kasalukuyan na nagpasimula ng interes ng mga taga-Western region. Noong 1938 naman, natuklasan ang langis sa Saudi Arabia sa tulong ng mga Amerikanong geologist na nagpabago sa kapalaran ng bansa mula sa pagiging mahirap na kaharian tungo sa pagiging isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Nagkaisa ang mga bansa tulad ng Iran, Iraq, Kuwait at Saudi Arabia kasama ang Venezuela para buuin ang OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries para makontrol ang presyo ng langis at hindi lang ang mga dayuhang kumpanya ang makikinabang. Dahil dito, ginamit ng mga Arabian countries ang langis bilang sandata sa politika noong may giyera sa Israel. Dito, napatunayan ng Middle East na kaya nilang yanigin ang ekonomiya ng buong mundo sa isang kumpas lang. At sa pagsiklab ng sigalot sa pagitan ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos laban sa Iran, pinangangambahang tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito'y lalo pat dito rin dumadaan ang 2% ng langis at 20 hanggang 30% ng liquefied natural gas sa buong mundo. Sa paglala ng tensyon sa Middle East ay siya ring panawagan para sa lahat na ipagdasal ang kapayapaan sa rehiyon.